Assalamualaikum, welcome back. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon ay mamlasa ako guys. Tapos ko na yung isang damit na anak ko, uniform niya, yung uniform niya, at saka isang damit ng asawa ko. So, mayroon pang natira. So, ngayon guys, mamlasa ako ngayon. So, pasensya na kayo. Ito yung laging nakikitang hijab ko kasi pag sa bahay ako, ito yung lagi kong sinusuot. Kahit hindi siya matchy-matchy, kahit nag-t-shirt lang ako, so ito yung sinusuot ko so hindi na makita yung aking katawan. Minsan ano ako lang yung pang hijab, pang sala na damit. So kahit naka-t-shirt ako, so lagi ako nagpapajama lang sa loob ng bahay. Kasi wala naman. Kami-kami lang. So, yun. Ginagawa ko, nagpapajama lang ako. Tapos, pag malalabas ako, nagsusuot ako nito. Or minsan yung pang sala ko. So, ayun nga guys. Busy ang nanay today. So, walang pasok yung anak ko. Nandyan siya nanonood. Tapos ako naman, habang di pa kami aalis kasi may pupuntahan daw kami. So, yun. Lansahin ko muna itong damit. Uniform ng anak ko at saka itong damit ng asawa ko kasi hindi ko yan pinaplansa. Pinaplansa ko lang pag aalis siya. Tapos nung isang araw guys, pumunta sila sa may namatay. Tapos ano yun, parang maganda yung posisyon niya sa ano yun, sa eskwelahan. Estudyante pa yun ng aking biyanan na lalaki. Tapos yun, ito yung ating suot niya. Hindi, yung isa. Tapos di ko pinlansa. Tinanong ko naman siya kasi sabi ko lansayin ko yung damit mo. Sabi niya, ayaw ko. Wag na daw. Kasi minsan, ayaw niya yung sobrang dami kong trabaho. Hindi yan siya. Sinusuot na niya kahit hindi niya lansado. So sabi ko, pero kung wala naman ako ginagawa, pinaplansa ko rin. Tapos yung time na yun, umalis siya, busy ako. I-insert ko muna yung damit mo na plansain na. Sabi niya, wag na kasi paalis na daw sila. Yan guys, nakita ng nanay niya na, siyempre, magulo yung damit, tapos professional yung pinupuntahan nila. So yun, para pinagsabihan siya na, plansahin ko daw yung, hindi ako yung pinagsabihan ng asawa ko. Lansayin ko daw yung damit niya kahit yung pang top lang. Ito, yan. So, yun nga, pinaplansa ko na ngayon. Sabi ko sa iyo sabi ko, plansayin natin bago kayo alis. Hindi siya pumayag. Tapos yun nga, sabi ko, kasi pag may ka-meeting yan siya, pinaplansa ko talaga yung damit niya. Kasi ayaw ko magmukhang naman siya, walang badyaw. So, yun. Tapos, nung isang araw, umalis siya. Nagpa-plansa na siya ng damit. Nung pumunta sila sa bangko, sabi niya, plansain mo ito. Damit ko kahit sa top lang, sabi niya. Sabi niya, pinagsabihan ako ng nanay. So, yun. Sabi ko sa inyo, pag litan siya, sabi ko, hindi ko kasalanan kasi ikaw yung may ayaw. Gastos daw sa electricity. So, ngayon, solar yung gamit ko, guys. Kaya ganitong oras ako na mamlasa.
Mga alas 11 ng umaga, alas 10 ng umaga. Kasi solar, malakas yung solar. Angie Beta. Hmm? So, may tatlo pa siyang bagong damit na dumating. So, plansado na yun kasi yung na mga nagtatahi dito pinaplansa nila yung damit. So, nilabhan ko yun bago ito tahi. Tapos guys, back tayo. So, wala pala akong mang-upload sa aking Facebook. Magwa 1 week na hindi ako nag-upload kasi nga guys, yung task ko every weekend, hindi ko na siya makita guys kasi nga na-restrict ako sa aking page. So double ingat kayo mga ka-viewers kasi sobrang strict ngayon ng boss net. Kasi ngayon may ewan ko sino yung nag-post na yun ng hindi ko na matandaan kasi sobrang daming nag-share. Tapos yun, nag-share ako ng isang fake information about sa ating ano daw siya. Parang babawasan niya yung tax ng mga small or big content creator ng 50%, parang ganun. So yun, kahit ako na-share ko yun siya guys. Kasi siyempre for the for the viewers. So yun, dalawang ko guys, profile at saka Facebook page ko restriction sa ngayon. So kaya wala akong mga update guys. So I'm happy kasi last night may natanggap akong notification na ayun. Parang ini-open nila yung dashboard ko guys. Kasi hindi ko siya makita yung dashboard ko. Yung mga task ko guys, hindi siya makita. Halimbawa mga 50 followers, 5 reels, 10 comments, 20 comments. Yun. Hindi ko siya makita. Pero kagabi, may na-receive akong notification na the week's almost over. Complete your weekly progress for a chance to earn a reward. So, ayun guys, start na ako. So, parang ganon. So, yun. Pwede na ako mag-upload ulit. Pero, nandyan pa rin yung aking restriction, violation. Kasi nga guys, parang lahat ng nag-share ng fake information na yun, damay-damay guys, lahat. Parang na-restrict lahat ng mga page nila. Kasama na ako doon. So yun, kaya guys, ingat-ingat po tayo sa ating pag-share, lalong na ng fake information, hindi sa atin na mga create na video, hindi sa atin nanggagaling ng mga video, or ganun. Mga picture, kasi picture yung sinare ko guys, picture lang na may information na fake. So, mag-ingat po tayo guys. Kasi, wala ka naman kasama. Tapos, nag-email na ako kay boss, sa team ng Facebook, na ganito, ganyan. Hindi ko siya. So, nag-apologize ako guys. Kasi hindi ko naman talaga intention na manira ng isang tao. Small content creator lang ako. Gusto ko yung lang, for the views and kaya sinare ko yun na picture, fake information. So yun, nadamay ako sa restriction. So hope tanggal pa yung aking violation sa aking page and profile at Facebook profile. Kasi dalawang Facebook ko guys, wala na.
talagang red flag na. So, di ko alam kung kailan matatanggal, pero pwede naman ako mag-upload. Kaya ngayon, sabi ko sa inyo, i-plus ko na lang ano yung na-receive ko na notification. So, araw-araw sinicheck ko yung aking profile and Facebook face. Nandyan pa rin yung restriction. So, yung sobrang sad ko, guys. Next stop na ako mag-upload ng video. Mga reels. So, hindi pa naman ako monetize na ako, pero hindi pa ako na invite sa content monetization. So, monetize lang ako sa reels. So, yun lang. Huh? I'm closing the door. Why?